Ito na ngayon ang big transformation reveal ni Harleen Budol. So makikita nyo na nakilala natin si Harleen Budol bilang isa sa mga pinakasikat na host ni Kuya Will sa Wawa Win. And then ngayon na sumali na siya sa Binibining Pilipinas, ganito na siya kaganda. Ganyan na yung itsura ni Harleen Budol and top 40 official candidates na siya sa Binibining Pilipinas 2022. Dito na tayo sa day 1. And alam naman natin na sobrang nag-transform si Harleen Budol. And nakikita nyo ako ngayon na naka-uniform and naka-duty. So, anyway, magsisimula na tayo sa number 1. Ano nga ba ang mga kaganapan na nangyari kay Harleen Budol? Ang kanyang total transformation. So, ayan, yung total na transformation niya, nag-full blossom po siya. As in, kamangha-mangha na mesmerize ako sa itsura niya. And, syempre, yung kanyang tangkad, body posture, tsaka yung pagpo-post niya, pagpo-project niya, bagay na bagay talaga sa kanya. Yung total package na outputs, tsaka yung mga results ng pagpapagod niya, tsaka yung mga trainings niya from yung current na pinag-trainan niya, and syempre from all the support na binibigay niya, tsaka yung binibigay ng kanyang mga fans sa kanya. That's why, yan yung total transformation ni Harleen Budol. Marami man ang hindi sang-ayon, pues wala na kayong magagawa dahil siya na si Harleen Budol ngayon. And hindi nyo na siya mapipigilan pa dahil official top 40 candidate na siya. And this is a history for her, the most memorable for her dahil she is now aiming to win a crown. So, ayan po guys, ang kanyang total transformation. Yung pangalawa naman is all about prayers. Prior sa pagtawag sa kanya bilang top 40 candidates, talagang puspusan yung pagpe-pray niya because hindi naman talaga mapagkakaila na malakas ang blessing ng prayers. So, never underestimate the power of prayers because kung ano yung hinihiling mo, pwede niyang ibigay sa'yo times 5 or even times 10. Kaya mag-pray lang kayo kung may gusto lang kayong ipanalangin or hingin sa may kapal at ibibigay niya ito. So, yun ang isa sa mga ginawa niya. Kaya siya nabigyan ng biyaya bilang top 40 candidates. And nung in-interview siya, sabi niya, nag-pray talaga siya and uminom siya ng kape. So, ang labas nun, parang ginawa niyang tubig yung kape na ininom niya sa sobrang nervyos niya and excitement niya sa kakahintay as being one of the top 40 final candidates of Binibining Pilipinas 2022. And yun nga, tinawag siya. Tapos, sobrang saya niya dahil hindi biro na maging part ng Binibining Pilipinas final list of candidates dahil ang daming mga ibang candidates na pinataob niya, yung mga most promising na ibang candidates na hindi pinalad na isama sa top 40 candidates. Kaya laking pasasalamat nito kay Harleen Budol, and as for me, pati sa mga fans niya, sobrang saya dahil this is it na pwede siyang possible na makapanalo ng crown. Yung pang third naman is bilang, syempre, itutuloy natin yung pang third na bilang official candidates. Ano ang mangyayari if Harleen Budol becomes an official candidate? Syempre, ang mangyayari dyan, magkakaroon sila ng in-house, mag-i-stay sila sa mga various hotels, various mga accommodations, kasi everyday meron naka-program na naka-schedule sa kanilang activities hanggang sa sa coronation night. So they will be visiting various events, pupunta sila sa mga different parts of the Philippines in order to promote Binibining Pilipinas.
as a way na i-continue nila yung kanilang mga advocacy. So, kay Harleen Budol, syempre mag-enjoy siya meeting with other candidates, traveling with candidates, traveling with the staff, and then experiencing yung mga culture ng iba't ibang mga places na pinupuntahan nila. It's because yun yung part ng program tsaka responsibilities ng isang candidate wherein you will become the advocate. So, marami siyang gagampanan na responsibility as a candidate, and then medyo magiging restricted na yung kanyang galaw kasi official candidate ka na, may mga bodyguards ka na, and hindi na basta-basta lumapit sa mga candidates due to security purposes kapag official candidate ka na. So, yan yung mangyayari kay Harleen Budol ngayon na official candidate na siya. So, ang mangyayari hanggang coronation night yan. Umako naman tayo sa pang-4th. So, despite from being called as one of the top 40 candidates, nagsabi si Harleen Budol na continue na dapat suportahan pa rin natin siya kagaya ng dati nung una natin siyang nakilala. So, this is an indicative na talagang humble siya. Hindi niya talaga makakalimutan kung saan siya nanggaling. So, ang importante kasi sa isang tao, if you are aiming to level up your career and your dream or your life, wag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Kasi, in that way, you will still learn how to accept kung babagsak ka man. You will still learn how to adjust, and you will all accept kung ano man yung circumstances na mangyayari sa'yo. So, hindi siya yung typical na ambisyosa na ayaw niya ang pagkakamali or ayaw niya ang failures. It's because if you're going to accept certain responsibility, you must also expect yung mga downfalls, yung mga consequences, or yung mga hindi kanais-nais na pwede mangyari sa'yo. So, she is still humble in that way. Yun ang dapat na tularan ng mga ibang tao kay Harleen, kasi kahit na sikat na siya, hindi siya minsan nagpakita ng pagyayabang. So, yan yung pinakagusto natin kay Harleen Budol. Kahit na mataas na siya, very equal pa rin yung trato niya. And, syempre, yung pang-5th naman is all about yung training. Hindi nyo ba alam na kahit na official top 40 candidate na si Harleen Budol is continuous pa rin yung training niya. Andyan pa rin yung support system niya from the kagandahang Flores Camp, yung mga trainers, tapos yung kanyang manager na sumusuporta talaga sa kanya, dahil alam niya na learning is continuous. She needs to learn, she needs to adjust, she needs to accept. In that way, malalaman niya kung ano yung mga new strategies in order for her to improve her level of competition. So, sa pasarela, magiging improved pa yung kanyang paglalakad, especially kapag malapit na yung coronation night. So, puspusan talaga yung pag-train niya sa paglalakad. Pangalawa is yung kanyang makeup. So, nakuha na niya yung hulma ng mukha niya, yung korte ng mukha niya sa pag-makeup dahil na-transform na talaga siya, di ba? And alam niya kung ano yung style ng makeup na gagawin niya. Tapos, yung styling, syempre, alam niya yung body build niya, yung kanyang personality, and yung bumabagay talaga sa kanya. So, tinitimpla niya yan lahat dahil alam niya kung paano umatake sa tamang strategy sa Binibining Pilipinas. And, syempre, she needs to learn more about culture, more about yung mga trending events para makakatulong ito sa kanyang pagsagot sa Q&A. Especially ngayon na Q&A is one of the most challenging part sa pagsasali ng pageants. Each candidate must know how to respond to answers according to yung trending topic, the way they approach it. Dapat may conviction, dapat may humility, and full of confidence. So, yan ang nangyayari kay Harleen Budol. So, ano pa nga ba ang pwedeng mangyari kay Harleen Budol sa mga susunod pang araw? So, for the following days na on the way sa crown,
Oh, so correct me pala, hindi pala April 30 yung coronation night. Basta correct me na lang if I'm wrong regarding sa coronation night. So, yung mangyayari sa kanya is that continuous yung kanyang pag-i-improve sa pasarela, pag-improve sa kanyang yung pagsagot kasi yun ang main concentration sa kanya. Most importantly, she should also learn about yung mga strategies ng kanyang mga ka-competitors. Lalong-lalo na mga pageant veterans ang mga ibang kasama niya sa Binibining Pilipinas. And all of them are aiming for one mission, to win a crown. Hindi man sa international, sa ibang crown. Kasi alam nila na kapag magkakaroon ka ng corona, you will become star. You will become a star, maraming benefits, magiging sikat ka, titingilain ka ng mga audience. So, dapat wag padalos-dalos si Herlene. Dapat i-consider niya na galingan pa niya, tsaka mag-absorb pa siya ng ibang energy para alam niya kung paano siya aatake sa paraan na pwede siyang umangat. So, good luck, Herlene Budol. Patuloy ka namin susubaybayan sa inyong journey sa Binibining Pilipinas 2022. And if you want more na pageant reviews, such as yung mga reviews ko kay Herlene Budol, mag-comment down lang below and suggest kung ano pang mga candidates ang pwede nating i-review na bilang competitor ni Herlene Budol. So, that's it for today. Thank you so much, ladies and gentlemen. Kita-kita na lang tayo sa susunod kong vlog. So, that's all. Thank you and mwah!